Sa previous episode, ang bida nating si Ars ay nag-reincarnate bilang isang anak ng Maharlika sa ibang mundo, natatandaan niya ang dati niyang buhay at dahil dito ay nagagamit niya ito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay bilang isang bata, at may kakayahan din siyang tinatawag na appraisal na kung saan kaya niyang alamin ang kakayahan ng isang tao. Dahil sa kakayahan na ito, napahanga niya ang mga sundalo na gumagawa ng pagsasanay at nag-advise siya dito kung anong armas ang swak para sa isang lalaki. Pagkatapos ay napansin ng kanyang ama ang kakayahan ng kanyang anak at ito'y natuwa dahil sa ito'y isang rare na kakayahan. Nag-recruit si Ars ng isang lalaking dukha na may pangalang Reed dahil sa nakitaan niya ito ng kakaibang abilidad, dahil dito ay sinubukan ng kanyang ama ang kakayahan ng bata at namangha ito dahil sa nakakasabay ito sa kanyang galawan. At sa pagpapatuloy, matapos ang 3 buwan mula sa kamatayan ni Raven, binisita ni Ars ang puntod ng ama at humingi ng paumanhin dahil hindi pa niya natutugunan ang mga inaasahan ni Raven, ngunit nangako siyang ipagmamalaki siya ng kanyang ama sa tulong ng kanyang mga kaalyado. Sa kastilyo ng Kainer, sina Luma, Kroll at Ham ay nagdasal bilang respeto sa pagkamatay ni Raven, at si Luma ay nagdeklara na si Ars na ang bagong pinuno ng House of Luet. Inihayag ni Ars na gagawin niya ang kanyang makakaya at pinuri ni Kroll at Ham kung gaano kalaki ang kanyang ipinagbago. Sinabi ni Luma na sila ay pantay na ngayon, opisyal na sinisimulan ang pagpupulong at ibinunyag ni Lemera na ang nakatatandang kapatid na si Corin ay natapos na ang kanilang hukbo, na nangangahulugang magsisimula na ang tunay na digmaan subalit si Menes ang tumayo upang ipaliwanag ang mga karagdagang detalye. Sinabi ni Menes na ang kabisera ng Misen Arantes ay kasalukuyang nasa ilalim ng pamumuno ng nakababatang kapatid na si Vassar at idinagdag ni Menes na bagaman mas malaki ang hukbo ni Vassar kumpara sa kanilang puwersa, kontrolado pa rin ni Corin ang trading city ng Slor, na nangangahulugang pantay pa rin ang magkapatid. Ipinaliwanag ni Menes na parehong sinusubukan ng magkapatid na kumbansihin ang mga kalapit na distrito na sumali sa kanilang panig. Sinabi niya na ang distrito ng Pina sa kanluran ay tumangging pumili ng alinmang panig at ibinunyag ni Menes na ang Pina ay may pinakamabilis na ruta na magagamit upang atakihin ang Arantes, kaya't mahalaga para kina Luma at iba pa na kumbansihin ang Pina na sumama sa kanila. Sinabi ni Lemera na sinubukan na niyang kumbansihin ang Pina noon at plano niyang sakupin ang distrito, ngunit hindi niya nais na agad gumamit ng karahasan kaya't humiling si Ars ng pahintulot upang subukan ang kanilang sariling tactics sa pag-convince sa Pina. Nagbalik tanaw sa ilang araw na nakalipas, nakita sina Ars at ang kanyang pangkat na sinusuri ang nalalapit na digmaan at itinuro ni Rose kung gaano kawik ang posisyon ng Pina kahit alam nilang madali silang ma-invade. Iminungkahi ni Rose na suriin muna ni Ars ang sitwasyon sa Pina bago sila magmarcha papunta sa teritoryo ng kalaban. Iminungkahi ni Prompted na kumuha sila ng mga mersenaryo na tinatawag na Shadows, isang grupo ng magagaling na tagakuha ng impormasyon at binanggit ni Ars kung gaano kawik ang sitwasyon ng Pina, kahit na maaari silang ma-invade anumang oras na nag-convince kay Lemera na bigyan ng panahon si Ars upang malaman ang nangyayari. Habang naglalakbay sila sa bayan, napadaan sila sa mga ulila na inaalagaan ni Charlotte at namangha sila na lumaki na ang mga bata. At binati ni Ars ang mga babae na nagmamay-ari ng ampunan at ibinunyag ni Ars na iniutos niya sa mga babae na kupkupan ang maraming ulila sa lansangan. Natutuwa si Ars na makita ang mga ulila na lumalaking maayos at tinanong ni Charlotte ang mga bata kung ano ang gusto nilang gawin paglaki nila. Ang isa ay gustong sumali sa hukbo ni Lump, ang isa ay gustong magtrabaho bilang kasambahay sa kastilyo ng Kainer. Ang isa ay gustong magtrabaho sa bakery at ang isa naman ay gustong magtrabaho sa isang sakahan sa Lamberg. Nagpasalamat ang mga bata kay Ars sa pagbibigay sa kanila ng tahanan, at ibinunyag ni Ars na si Charlotte ay nag-donate ng kanyang sweldo sa mga bata kada pagkakataon, na ikinatuwa ni Charlotte na makita ang mga ulila na may tahanan na kung saan sila ay lumalaki. Inamin ni Charlotte na tama ang kanyang desisyon na iwan ang mga bata sa bayan dahil mas maraming oportunidad dito kumpara kung iniwan niya sila sa Lamberg. Bigla na lang lumitaw si Lisa na bumisita sa kastilyo ng Kainer, at nang marinig na nasa bayan si Ars ay nagpunta siya upang bisitahin si Ars. Nagpasalamat si Ars kay Lisa sa pagdating, ngunit binanggit niya na hindi pa siya handa upang makipag-usap sa kanya. Gayunpaman ay hinangaan ni Lisa si Ars sa paglikha ng tahanan para sa mga ulila at bigla na lang may isang ulila na napayakap kay Lisa, at nadumihan ang kanyang damit. Humingi ng paumanhin si Ars kay Lisa para sa abala,
ngunit sa sorpresa niya ay hinubad ni Lisa ang kanyang mga sapatos at nakikipaglaro sa mga bata, isang bagay na hinangaan ni Ars tungkol kay Lisa at habang nananatili sila sa ampunan ng gabing iyon, tinanong ni Lisa si Ars tungkol sa kanyang mga plano. Nalaman ni Lisa na nakipag-ugnayan si Rates kay Shadow at plano ni Ars na makipag-usap dito kinabukasan. Interesado si Lisa at humiling na sumama kay Ars na ikinagulat nito dahil natatakot siyang masaktan si Lisa, ngunit nagawang kumbansihin ni Lisa si Ars na payagan siyang sumama. Nangako si Ars na makikipagkita si Lisa kinabukasan, ngunit ibinunyag ni Lisa na siya ay mananatili sa ampunan kasama si Ars na ikinatakot ni Ars dahil gusto ni Lisa na magkasama sila sa kama. Nagising si Charlotte at nainis sa pagiging malapit ni Lisa kay Ars. Habang nagmamadali si Rates upang magulat kay Ars ay nagulat siya nang makita sina Charlotte at Lisa na nagtatalo kay Ars. Sinubukan ni Rose na iwan sila kaso siya ay nadamay sa pagsasalo ng kama kasama ang tatlo, habang nagawang makatakas ni Rates. Kinaumagahan ay sinalubong ng mga babae si Ars, at napansin ni na Rose na hindi sila nakatulog at biglang ipinaalam ni Rates kay Ars na may natanggap siyang mensahe mula kay Shadow. Nagpasalamat si Ars sa ampunan para sa kanilang pagtanggap bago sila magpaalam sa mga bata. Habang naglalakad, pinagmamalaki ni Charlotte ang kanyang nagawa at tinanong ni Ars kung saan sila makikipagkita kay Shadow, at nalaman nilang ang kanilang meeting point ay sa isang bar sa labas ng bayan at napahanga si Ars dahil nagawang makipag-ugnayan ni Rates sa kanila. Ipinahayag ni Rates na ang dati niyang grupong mersenaryo ay nakikipagtulungan kay Shadow at ang grupo ni Rates ay espesyalista sa frontline combat, habang si Shadow ay nakatuon sa reconnaissance at nalaman ni Ars na si Shadow ay nagkakaroon din ng intelligence at assassinations na kinatakutan niya. Ngunit mas nag-aalala si Rates tungkol sa bagong pinuno ng Shadow, na pinalitan ng mas batang tao at ipinahayag ni Rates na mas naging mahusay ang Shadow kaysa sa dati, na ikinatuwa naman ni Ars at Lisa at sinabi ni Rates na tanging mga trabahong interesado lamang kay Shadow ang kanilang tinatanggap, at hindi lamang pera ang kanilang dahilan. Pagpasok nila sa bar ay agad na nagpalibot ang mga babaeng empleyado kay Ars, hinangaan siya na ikinainis ni Charlotte at Lisa at isang empleyado ang tumangging pagsilbihan si Ars at ang kanyang grupo at sinasabing puno na sila subalit sumagot si Rates ng isang code phrase, na nagprompt sa empleyado na bigyan sila ng mesa sa likod. Habang nakaupo sila ay napansin nilang tinitignan sila ng ibang mga customer, ngunit pinili nilang huwag pansinin at nag-order ng pagkain habang hinihintay si Shadow. Habang nagsisimulang obserbahan ni Ars ang mga customer na isip niyang baka nagtatago si Shadow sa karamihan. Nang mag-order si Ars sa isa sa mga waitress, bigla siyang nanlamig ng maskan ang stats ng waitress at humingi ng paumanhin si Ars at nag-order na lang ng juice bago pumunta sa banyo. Alam ni Lisa na kakaiba ang kilos ni Ars at pinapakalma ni Ars ang kanyang sarili at sinuri kung gumagana ang kanyang appraisal skill. Nagtataka si Ars kung bakit sinuri ng kanyang mata ang waitress bilang may kakayahang 72 at ingenuity na 70, na sa katunayan ay isang 22 taong gulang na lalaki at bigla na lang hinihila ng waitress si Ars sa isang kalapit na silid at may dalang kutsilyo, hinihinging malaman kung paano nalaman ni Ars na siya ang leader ng Shadow. Sa kabutihang palad ay dumating si Rates, na nagdisarma at nagpalaya kay Ars kaso nagbanta sa leader dahil sa pagtatangka niyang masaktan si Ars. Pinuri ng leader si Ars sa pagtawag ng backup pero sinabi niya na hindi niya ito ginawa. Si Lisa ang nagtanong kay Rates na iligtas si Ars. Humarap si Lisa at pinagsabihan ang leader sa pagtatangkang masaktan si Ars at iminungkahing tulungan sila. Tumanggi ang leader at nagtataka kung bakit hindi niya nalang patayin ang lahat at tumakas at ibinunyag ni Lisa na alam niyang hindi makakatakas ang leader ngayon na narito na si Rates. Habang nanginginig si Ars sa seryosong sitwasyon, tinanong ng leader kung ano ang gagawin niya kung makakatakas siya at binanggit ni Lisa na ibibigay niya ang kanyang buong buhay sa paghahanap sa leader. Napatawa ang leader at inamin na napalibutan siya ni Lisa. Tinanong niya si Ars kung paano niya nalaman kung sino siya. Ngunit hindi siya nagtitiwala nang sabihin ni Ars na may appraisal skill siya para patunayan ito at tinawag ni Ars ang leader na Mezek, isang pangalan na iniwan na ng leader at ngayon ay kilala na bilang Fam. Sa wakas ay nakumbinsi si Fam sa kakayahan ni Ars at pumayag na tanggapin ang anumang trabaho mula kay Ars, sinasabing alam niyang kawili-wili si Ars base sa respeto ni Rates at Lisa sa kanya, habang nag-uusap ng private sa likod ay nagpasalamat si Ars sa dalawa sa pagligtas sa kanya. Nalaman ni Lisa na ang waitress ay ang leader ng Shadow base sa gulat na ekspresyon ni Ars,
Pumunta sila sa isang mas pribadong silid at tinanong ni Ars si Pham na imbestigahan ang Tina. Nagulat si Ars nang marinig na tatanggap si Pham ng isang gintong barya para sa trabaho at pumayag silang magkita muli sa loob ng 5 araw. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.